ba mga kababayan, binatikos ni Presidente yung useless na na 260 million na rock shield mga kababayan dyan po sa may Cannon Road. Ngayon kung titingnan nyo, mismong si PBBM na naman po ang nakadiskubre ng ganyang klase ng anomalya mga kababayan na nangyayari dito po sa ating bansa. Partida ha, ang pinag-uusapan pala ngayon ay yung pipigil mga kababayan sa baha, yung mga flood control at yung mga bagay na pwedeng pumigil sa pagguho po ng lupa. Hindi pa pinag-uusapan dito yung mga tulay, yung mga establishmento na ipinapagawa gamit ang pondo at pera ng mamamayang Pilipino. Ang pinag-uusapan pa lamang po dito yung mga flood control. At ngayon nakikita ninyo na sobrang tindi po talaga ng anomalya. So ngayon kung titingnan nyo, ayon po mga kababayan dito sa nakita nating balita, galing po sa Presidente, sabi po dito useless, PBBM binatikos, 260 million, rock shield sa Cannon Road mga kababayan. So eto, basahin po natin itong nilalaman. Sabi dito, binatikos ni Pangulong Bongbong Marcos nitong linggo, Agosto 24 ang rock shield project na nagkakahalaga ng 260 million sa Cannon Road. Gumuho ang naturang proyekto matapos ang sunod-sunod na masamang panahon noong Hulyo, kaya tinawag ito ng Pangulo na totally useless. Ibig sabihin mga kababayan, wala talagang naging silbi o wala talagang naging pakinabang. Sayang lang ang pera ng mamamayang Pilipino na nailaan dyan po sa rock netting. Kasi kung tutusin, wala naman po talaga mga kababayan tibay yung rock netting, yung nilalagay na mga net na humaharang daw doon sa pagguho ng mga bato. Kaya nga mga kababayan, matagal na po nga kung tutusin, matagal nang hindi tinatangkilik yan ng mga kontraktor yung paggawa or paglalagay ng mga rock netting kasi nga wala naman po talagang tibay yan. So ngayon ipagpatuloy pa natin, sabi pa dito, sa ginawa niyang pag-iinspeksyon sa slope protection project, nangako si Pangulong Marcos na ibabalik ang oversight function ng mga local government unit sa mga infrastructure project. Ito aniya ay upang maiwasan ang mga kaparehong kapalpakan. Dagdag pa niya, ang mga direktibong proyekto ay may epekto hindi lamang sa ekonomiya kung hindi sa kabuhayan ng mga mamamayan. Sabi pa ni PBBM dito, here is the problem here. This 260 million project, useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Saad ng Pangulo na sinamahan ni na Baguio City Mayor Benjamin Magalong at Tuba Mayor Clarita Salongan or Salongan. Sabi pa dito mga kababayan, you can see for yourself that this was not done properly because the supposed law protection here has already give away. Yan po yung sabi mga kababayan ng Presidente. Kaya kung titingnan ninyo kanina habang nagsasalita si PBBM, sobrang dismayado po talaga. Kasi hindi naman po talaga katanggap-tanggap yung mga kickback na nangyari doon mga kababayan sa paglalagay ng rock netting or doon sa pag-apply ng rock netting. Kasi nga naman, kung yan ay nagkakahalaga ng 3,000, yung bawat rock netting mga kababayan, at dinoble, tinriple, at ginawa pang 4 na beses yung pagkakamahal ng presyo, yan po talaga ay talagang malaking pangungurakot mga kababayan, especially sa mga proyekto ng gobyerno. Yung mga budget na nakalaan para po dun sa proyekto ng gobyerno. Kasi kung tutusin, wala naman po talagang tibay yung rock netting na yon. So ngayon, after po lumabas mga kababayan, etong mga balitang ito, nakakita rin tayo ng mga balita na kung saan, since naimbestigahan na naman daw po, na inspeksyon ng Pangulo etong issue ng rock netting, meron po tayong nabasa pa na kung saan sabi po dito, sa Brainless, ito po yung page mga kababayan na nag-post po nito. Sabi dito, Mr. President, yan yung sabi pwede yun rin po masilip ang 6 billion ng ACT-CIS, rock netting, Pacquiao wants Senate probe on 9 billion rock netting project in Benguet. Sabi pa dito, published October 26, 2021. Basahin po natin yung nilalaman. Ito daw, Senator Manny Pacquiao will seek on Senate investigation on the 9 billion rock netting project in Benguet, which was allegedly
back with by the province caretaker. At ang tinutukoy po dito mga kababayan, ACT CIS party list. Alam naman po natin kung sino mga kababayan yung nangunguna na may hawak po ng party list na yan. Ang mga tulfo, maliwanag naman po na ang mga tulfo yung may hawak mga kababayan nung party list na yan. Representative Eric Goyap, in an interview, Pacquiao said the Senate Public Works Committee, which he chairs, will look into the complaint which was raised by the group during his visiting in Baguio City mga kababayan. So kahit nung panahon pala ni Senator Manny Pacquiao, napansin po niya na may anomalya nga dito sa rock netting na ito. May malaki po talagang anomalya. Pero inyo yung napansin ni Presidente, 260 million pesos. And then may makikita po tayo na balita na kung saan mga kababayan, nung panahon pa pala na naging Presidente etong si Digong at nung panahon na Senator, etong si Senator Manny Pacquiao mga kababayan, eto pala'y naiimbestigahan na rin. At nung mga panahon na yan, ang tinutukoy mga kababayan na naging caretaker niyan, ibig sabihin, yung nangasiwa niyan, yung 600 billion, ay ang ACT, CIS, or etong ACT-CIS, party list mga kababayan. Na alam naman po natin na pinanggalingan yan ni Senator Erwin Tulfo. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So ngayon mga kababayan, bukod pa po dyan, pakinggan natin mismo yung sinabi ng Presidente. So ngayon, ito i-play po natin. The 260 million that the government spent for this project had no effect whatsoever as to protect the slope. Parang walang ginawa. Grabe no? Good morning. I am here together with Mayor Benji Magalong to inspect some of these problematic again flood control projects. I think you can see for yourself na talagang hindi trinabaho ng mabuti ito dahil yung ginawang slope protection supposedly dito ay bumigay kaagad. Sinama pati yung slope protection na dapat na nandyan na hindi ginawa. At saka alam nyo mga kababayan kung ano yung napansin ko dito. Isipin nyo sa ginawang ito ni PBBM na pagpunta dyan po sa Toba Benguet para tingnan etong maanomalyang rock netting at etong mga proyekto na ginawa po dito na nakitaan ng Presidente ng malaking anomalya, dito pa lang mga kababayan, wasak na yung pagpapapogi nitong si Magalong. Bakit kung titingnan ninyo, sa tingin nyo magagawa etong proyektong ito nang hindi alam mga kababayan ng mayor na nakaupo dyan? Sa tingin nyo mga kababayan, etong yung sinasabi nila na hindi alam ng mayor nung itinatayo at ginagawa yan, imposible kasi. Dapat sa totoo lang, bago magawa ang isang proyekto sa isang lungsod, yan po mga kababayan ay dumadaan sa LGU, dumadaan po yan mga kababayan sa mga ama ng isang lungsod or ina ng isang lungsod, which is sa pamahalaan ng mga mayor. Ibig sabihin, sa City Hall. Ika nga mga kababayan. So ngayon, imposible na walang alam yung mayor dito sa ginagawang ito. Ngayon, ituloy pa natin. Ay gumuho lahat ito, bumagsak dito, mabigat, nasira yung kalsada. Ngayon, nakita ngayon namin yung erosion sa ilalim ng kalsada, which is the most important part, ay wala na-erode na dahil yung ginawa nilang protection wall ay ubod ng hina, ubod ng liit. At you will see it later. You can see it there sa ilalim ng tunnel. Talagang na-erode na dahil yung slope protection dito sa baba sa tabi ng ilog ay napakababa at napakahina. Kaya nung pumasok yung tubig, nung bumigat yung tubig, tangay kagad. Kaya makita mo rito, tangay na itong lahat. This was all destroyed. Because of the landslide here, the rock slide here, and the erosion under the road. Now, the project that was supposed to take care of this cost us 260 million, more or less. 260 million. The 260 million that the government spent for this project had no effect whatsoever as to protect the slope. Parang walang ginawa. So ngayon, anong dapat gawin ng sekretary ng DPWH? Aba, dapat mahiya ka na po.
dapat bumaba na po kayo sa pwesto ninyo. Kasi biruin nyo pang ilang inspeksyon na po ito ng presidente at ang kalimitan na nai-inspeksyon ng mga presidente yung mga palpak na proyekto ng DPWH. Especially mga kababayan, yung mga sangkot dito na mga politiko, dapat mahiya naman kayo. Kasi sa totoo lang, sa bawat perang tinamasa ninyo, sa bawat kickback na ginawa ninyo, buhay ng mamamayan yung inilalagay ninyo sa alanganin. Kaya dapat sa totoo lang, lagi ko naman po sinasabi ito, kahit nung umpisa na tinatalakay natin itong issue ng flood control, dapat mahiya na yung sekretary ng DPWH. Dapat kayo ang una nakakadiscover nito eh. Ang nangyayari po, nauunahan pa sila ng presidente. Diba? So biruin nyo, yung taga DPWH, yung sekretary, pag tinatanong sa mga hearing, babago pa lang sila magsasagawa ng investigasyon. Pero ang presidente, ang laging nauuna, mga kababayan, na makaalam nitong mga maanumalyang gawain na ito. Katulad nitong rock netting na ito. Ang laki pala ng anomalya dyan, mga kababayan. So ngayon, ituloy pa natin. Pareho lang. Kung hindi, wala silang tinayo, wala silang linagay na wall, wala silang linagay na riprap, wala silang linagay na slope protection, Grabe, ganun din ang nangyari. Kaya ang valor ng kanilang trabaho is zero, complete zero. And here's the other thing, that's why I keep talking about economic sabotage. Ang feedback Ay, shout out kay Albert TV natin from the mayor and from the other, Yan. the mayor of Tuba is also here. Oh. Mayor Clarita. Come join us. Clarita. Halika, Mayor. Dito ka. Oh, we are talking to the mayor in terms of Ay, kita niya, medyo kinakabahan pa dito si Mayora, oh. Iniisip niya, baka ilaglag siya ni presidente, mga kababayan dito, eh. the effect on businesses. Because of this, because nagsara ito, hindi na magamit ito, in terms of business, 30%, 35%, I think is the number, 35% kaagad ng kanilang hanapbuhay ay nawala dahil dito. So it is not only the damage, the physical damage that we can see, but it is also the damage to the economy. It is also the damage to the people's livelihood. Naghahanap buhay lang naman itong mga taong ito, tinanggal sa kanila 35% ng kanilang hanap buhay para ibulsa ang pera ng gobyerno. Kaya naman, hindi kayo magtataka that if there's one thing, I will not leave this office until I fix this. This is it. This is one of those things. So, Ayan, isang patunay yan, mga kababayan, na siseryosohin ng presidente. Etong investigasyon na ito sa maanumalyang mga proyekto ng gobyerno. Katulad ng mga ginagawa na pagbulsa ng pera ng mamamayang Pilipino. Bago matapos ang term ni PBBM, siguro, mga kababayan, may mga mananagot po sa maanumalyang ito. Kasi biruin nyo, nasa flood control project pa lang tayo. Wala pa tayo sa mga tulay, wala pa tayo sa mga kalsada. Kung gaano kalaki yung mga anomalya dito po sa mga flood control project na yan, asahan po natin pagdating sa mga establishmento na pinapagawa, mga proyekto ng gobyerno, mga kalsada, mga tulay, asahan po natin mas malaki pa yung madidiskubre ng mamamayang Pilipino na mga anomalya patungkol po dyan. Ano po ngayon, ituloy pa natin. very, very clear. Here we go again. Pang-lima na yata nating inspeksyon ito. And it's always the same. Now, we will go to the next site. Yun naman, yung rock netting. Yan. Yung tinatawag na rock netting. Kung makita ninyo, may mga netting na dinalagay sa Unang-una, because napaka-notorious ng rock netting as corruption, pinagbawal na ang rock netting. So, pero ginawa pa rin. Pinagbawal na yan eh. Pero ginawa pa rin. Bukod pa doon, kilala ko ang supplier ng rock netting. Ang presyo ng rock netting is 3,200 pesos. Ang chinarge sa gobyerno is more than 12,000 pesos. So times 4. Times 4.
Kita nyo mga So kababayan, ha? 75% ng kontrata kinikback. Kita nyo. Ano yung sabi ni Presidente dito? 3,200 pesos mga kababayan yung price ng rack netting. Pero anong ginawa? Times 4 nung mga kurap. Diba? Times 4 nila. Biruin nyo kung gaano kalaki. Ang laki pa na nakickback nila kaysa yung inilaan doon sa proyekto. Ganyan mga kababayan kalaki ang kinikita, especially nung mga kumukurakot dyan sa mga proyekto ng gobyerno. Wala tayong pinapangalanan, ha, pero yung mga naka-assign sa rack netting, yung mga taga DPWH mga kababayan, ganyang kalaki ang kinikita po nila. So, that's the situation we are facing. Kaya't malala ito. The other item that I have begun to learn from the LGUs, puti na lang nandyan yung LGU na nakabantay. But the LGUs are all are complaining. Dati, ang sistema, pagka Yan. may project sa isang lugar, halimbawa, mayor ako, na may project ng DPWH o contractor doon sa lugar ko, magkukonsulta sa local government. Tama. Hindi lang, pag malaking project, hinihiring yan from barangay to municipal to province. Yan naman kasi mga kababayan ang pinakatama eh. Kaya nga kung tutusin, imposible na wala pong alam dito yung mayor sa ginagawang ganyan mga kababayan. Imposible na hindi po nila nakikita yan, lalo na kung sila yung ama or ina ng isang lungsod. Biruin mo, may ginagawa palang proyekto sa lungsod mo, pero wala kang alam, wala kang magawa. Imposible yan mga kababayan. Kaya nga dito pa lang, sa ginawang ito ni Presidente, talagang dito naputol yung pagpapapogi nitong si Magalong. Kasi nga 'di ba sinasabi ni Magalong na may malaking scam daw dito sa mga infrastructure project. Ngayon, para matuldukan na yung issue na yan, mismong presidente na ang bumaba mga kababayan dyan sa field at nag-inspeksyon. Kasi nga naman, pagka kasi nanggaling kay Magalong or kung kanino man, pwedeng nagiging dagdag bawas yung kwento eh. Kung mismong presidente yung makakapunta dyan, makakapag-imbestiga, siya mismo ang makakakita kung gaano ba katotoo yung mga anomalya mga kababayan na nangyayari dito po sa mga proyekto ng gobyerno. So dito pa lang, kahit papaano, yung pagpapapogi ni Magalong, kasi hindi naman po lungsod ni Magalong yung nakakasakop dito eh. Dito pa lang mga kababayan, tapos na. Ano po, ngayon ituloy pa natin. Walang ganun. Walang ganun na ginawa dito sa lahat na ito. Eto pa, kapag tapos na raw yung project, dati, nung gobernador ko, may acceptance ng local government. Sasabihin ng local government, okay, maayos yung inyong ginawa. Tinanggal na yon. Kaya't hindi mag-inspeksyon sila, pero wala na silang magawa. Inspeksyonin nila, sasabihin nila hindi magandang pagkaayos, pagkagawa, hindi sapat o mahina or whatever. Wala nang magawa yung local government executive. So tinanggal yung SOP na yon. That SOP is that before you release the project to the local government, kailangan tanggapin ng local government. And that's something that we will reinstitute. Yun ang ibabalik natin. Because the local government, alam nyo naman ako, matagal ko na sinasabi, because of my experience as governor, ang local government, wala kaming ginawa, kundi araw-araw, tinitignan, ini-inspeksyon namin lahat yan. Hindi yung minsanan. Every single day, we walk around, go around, we hear reports from ordinary people, hindi yung mga opisyal. Tama! Tama yung sinasabi dito ni Presidente. Nung panahon na siya ay governor mga kababayan, or mayor, talagang wala silang ibang ginawa kung hindi inspeksyonin yan. Kaya lahat nalalaman ng mayor mga kababayan kung ano po yung nangyayari dito sa mga proyekto ng gobyerno na ginagawa sa kanilang nasasakupan. Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, lagi naman natin ito sinasabi na imposible na wala pong alam etong mayor sa mga nangyayari dyan po sa mga proyekto na yan. Kahit pa sabihin na tinanggalan sila ng karapatan, bilang mayor at ama ka ng lungsod ng nasasakupan mo, dapat kahit papaano, kung ikaw ay concerned, titingnan mo pa rin kung tama ba or mali yung mga proyekto na ginagawa dyan. Dahil nga unang-una,
nasasakupan mo yan. Ngayon ituloy pa natin. But ordinary people, and kaya na sila yung nakakaalam. That's why that acceptance is so important. And that's what we are going to reinstate. That's going to be Thank you. one of the measures Thank you. that we think. Bakit Yun ang inintay namin. Oo, Pero bakit nila tatanggalin? wala na bypass. Oo, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kasi kung hindi tanggap ng local government, maliwanag, may problema yan. If the ang local government, hindi masaya. Masaya kung magkaroon ng slope protection, hindi na masasara yung kalsada. Masaya kami pag mayroong flood protection, hindi na babaha. Di siyempre tatanggapin ka agad kung maganda. Pero kung hindi maganda, sila rin ang magsasabi. Dahil silang nakakaalam. Sasabihin, yung dinagay ninyong riprap, masyado mababa. Dahil yung bahay tama. nyo, maabot dito, hanggang dito lang yung pader ninyo. All of those things. So those are the things that we have to correct. But over the years, these abuses only came about kasi pinapalitan ang sistema. And dinadaya lang talaga. No Tama. consultation with the local government, no acceptance from the local government. All of that. Kaya mabigat ang gagampanan na role ng ating local government dito sa ating mga ginagawa para maayos na. Marami. Well, si Mayor Benji has been very very vocal about the problems yan. that we have. That's why napunta ako dito. And the comments and the sumbong that have been arriving at our website has been very, very useful. Kaya pagpatuloy sana ninyo ang inyong pagsumbong, and I'm not just talking to local government officials, kahit sino. Basta't may alam kayo, sabihin ninyo sa amin, pa-inspeksyon natin, kung may problema, ayusin natin ang problema. Here's the problem here. This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. To correct this will cost double that. Dapat may managot dyan. Yun ang pinakamaganda mga kababayan kasi nasayang yung pera ng taong bayan eh. So ngayon, since nasayang yung pera ng mga kababayan Pilipino po natin, dapat may managot dyan. Hindi pwedeng walang mananagot dyan mga kababayan kasi biruin nyo, ang laki ng 260 million pesos. Kung hinahabol nga natin yung 125 million pesos na confidential funds na inubos ni Sara Duterte na umabot pa nga ng 612.5 million pesos yung hinahabol sa kanya. So dapat habulin din etong mga gumawang ito ng anomalya sa mga flood control project para hindi naman mapulaan ng taong bayan na may kinikilingan. Ano po, kasi kung mapapapanagot dito yung mga senator, congressman, mga taga DPWH na sangkot, masasabi ng mga kababayang Pilipino po natin na tinamaan lahat. Kasi kung hindi mapapapanagot po dito, yung mga humawak na kailam, nagmaniubra ng proyektong yan para makakuha ng kickback, tatawanan lamang po tayo ng mamamayang Pilipino. Kaya dapat talaga may managot. Anyway, ituloy pa natin. That's my top of the head estimate. 500 million ito para ayusin. Thank you, sir. At least. Kasi hindi lang itong nakikita ninyo rito kundi hanggang dun sa loob Hanggang dun sa ilalim nitong tunnel So there's a lot of work that needs to be done. So how can you tell me that it's not economic sabotage? Kinuha mo yung 260 million, wala kaming nakitang effect dun sa kanyang ginawa na kontrata. Tapos para ayusin yung binigay ninyong problema sa amin, it will cost another 260 million, probably double 260 million, hanggang 500 million na yan. Kaya, I don't blame anyone for being disappointed, frustrated, angry, and paying for blood. Okay, thank you. Ayan, kung makikita nyo, si Presidente habang nagsasalita, nangangatal yung boses eh. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, galit na si Presidente ngayon sa nangyayaring ito sa ating bansa, sa mga anomalya na natutuklasan po niya, sa mga panlilinlang ng ibang mga politikong nangingialam sa proyekto ng gobyerno, panlilinlang sa mamamayang Pilipino. Dito pa lang makikita po natin mga kababayan na mismong si PBBM na ang nakakadiskubre. Kaya nga, dapat mag-resign na yung Diba? Dapat mag-resign na yung sekretary ng DPWH kasi, sir, nauunahan po kayo ng presidente.
mas agresibo pa si PBBM na mag-imbestiga kaysa po sa inyo. Kasi biruin nyo dapat kung tutusin kasama din si Secretary Bunoan dito eh. Kasi unang-unang proyekto po ng gobyerno yan. Ang may hawak niyan DPWH mga kababayan. Kaya dapat kasama ni Presidente dyan si Secretary Bunoan ng DPWH. Ngayon, kung makikita nyo, si Presidente lang yung nakikita natin mga kababayan na nag-iimbestiga dyan. Kaya nga dapat sa totoo lang, mag-resign na yung Secretary ng DPWH at dapat imbestigahan na din siya. Para nang sa ganon, kung siya ay mapapatunayan na may kinalaman sa mga maanumalyang proyekto na nangyayari, ng proyekto ng gobyerno na nangyayari na hawak ng DPWH, dapat din po siyang managot. Ano po, para na sa ganun kahit papaano, may managot dito po sa mga isyong ito.